Assalamualaikum, magandang araw mga madla. Welcome to my YouTube channel. Harvest time po namin ngayon, kaya ituturo ko ang mga tips kung papaano pahihinugin ang mangga na hindi papalpak o papaano ma-achieve ang makinis at dilaw na ripe mango gamit ang kalboro. At ayan, paakyat na nga ho yung mga unggoy. Ay, hindi. Yung mga taong mag-harvest pala dyan sa mangga. Paakyat na po sila. Yung iba nanunungkit na. Yung iba naman sa ibang puno, paakyat pa lang po sila. Nasa taas na yung mga mag-harvest. Itong bukag naman ay itatali naman. Or itong basket. Basta bukag ang tawag sa amin yun. Hindi ko alam anong Tagalog dyan ba. Basta bukag. Yun, bukag. Aba, may nahuli ka po sa isang tabi. Oh, si Bapa. Yehey! Ayan, pababa na po yung isang bukag. Nangangamoy mango float na ito ba? Hilaw pa yan. Ay. Pasensya na po, di ko na videohan yung pagbalot ko nitong pinahinog ko na mangga ha. Pero ito na yung tips po para hindi maging palpak ang mga manggang papahinugin natin na gagamitan natin ng kalboro. Una po, kailangang matanda po yung pag-harvest po ng mangga para matamis po pagkahinog. Dahil ito pong sa amin, 115 days po bago hinarvest. Ang 110 days po ang bata-bata pa na mangga. Medyo maasim pa yon. Bali, pangalawa po, after harvest, i-rest muna natin ang mangga within 1 day. Yung pangatlo po, di pwedeng mabasa ang mangga dahil masisira. Pag harvest nga, di pwedeng maabutan ng ulan, kailangan itaon sa tag-araw. Kasi pag nabasa ang mangga, hindi po siya mahihinog ng tama at mabuti. At pang-apat naman po ay 4 days po after pagbalot bago buksan. At ang nagamit ko nga pala na newspaper para pangbalot dito, 1/2 worth of newspaper po sa amin 35 pesos, bali hindi ko po yun naubos gamitin. Tapos sa kalboro naman ang nagamit ko worth 40 pesos. Thanks for watching and don't forget to like and share and subscribe na rin po. Pakihit na rin po yung notification bell para updated kayo sa mga susunod ko pang video. Babu!